Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Rashini Iman Amiluddin maghahatid sa inyo ng happy Isabelang balita para sa araw na ito. Dating bitak-bitak na hagdan sa lungsod ng Isabela, ngayon ay Escalera de Paz y Amor na. Mayor Dada, ibinida ang iba't ibang best practices ng LGU Isabela City sa larangan ng kultura at sining sa idinaos na 5th International Conference on Cultural Statistics and Creative Economy. Dole Isabela City, katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela, naghandog ng iba't ibang tulong pangkabuhayan para sa higit 500 Isabelenyo. Mga pasyalan sa Isabela ngayong Pasko, dinadagsa pa rin ng mga Isabelenyo. First Champions of Information Optimization Awards idinaos sa Isabela City. Isabela City tinanghal bilang second best performing Barangay Health Workers Federation sa buong Region 9 ngayong taon. Dating bitak-bitak na hagdan sa lungsod ng Isabela, ngayon ay Escalera de Paz y Amor na. Saan kaya ito? Ating alamin sa Happy Isabelang Balita ni Shane Suwali. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Yan ang mensaheng hatid ng Escalera de Paz y Amor, isang bagong bihis na pampublikong hagdan na matatagpuan sa gilid ng tulay sa Barangay Seaside, lungsod ng Isabela. Bunga ng bayanihan at malikhaing gawa ng L. Artiste Claret, mga mag-aaral ng Claret College of Isabela na may angking galing sa pagpinta, nabuo sa loob ng 11 araw ang isang maganda at makulay na hagdan na ngayon ay binansagang Escalera de Paz y Amor, kung saan opisyal nang nilantad sa publiko noong ika-6 ng Disyembre. Magandang experience po sa akin at sa aming lahat dahil ito po ang kauna-unahang mural namin dito sa Isabela as a Claret student po. And sa 12 days na yun po, madaming naging kaibigan din po sa barangay ng Seaside. Mga tao dito ay napaka-mabait at matulungin po sa amin. Isa po sila sa mga tumulong para mabuo or ma-accomplish ang mural na ito. Makikita sa hagdan na ito ang salitang kapayapaan na nakasalin sa iba't ibang lengguwahe ng Pilipinas. Layunin nitong iparamdam at ipaalala sa bawat taong dumaraan dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili, sa pamilya at komunidad. Bukod dito, makikita rin sa mural painting na ito ang iba't ibang kultura na mayroon sa Isabela, na sa kabila ng pagkakaiba nito, dumadaig pa rin ang pagmamahal at pagkakaisa. Ito ang ating hagdan po ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad. Kaya nga ang salita ng kapayapaan ay translated in different languages, no? For us to be able to really, as we walk through the different steps, it is advocating to us that we are stepping on peace. It may be in different words, but that is very important. At dahil sa ganda, hindi maiwasang mag-selfie-selfie muna ng mga taong dumaraan dito. Sinong mag-aakala na ang dating madilim at bitak-bitak na hagdan ay isa na sa mga selfie spots sa lungsod ngayon? Actually, very colorful siya, then very creative. Nagulat na din kami. Maganda. Kakaiba yung pagka-pink. Tapos yung mga words. Maganda. May kakaganda pa pala nito kung nabigyan lang ng pansin. Ang Escalera de Paz y Amor na ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace sa lungsod ng Isabela ngayong taon. Isang inisyatiba ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin Hataman sa pamamagitan ng City Information Office nito, katuwang ang Nagdilaab Foundation Incorporated at Claret College of Isabela. Well, we're very happy na merong nag-participate na youth group, no? Mga group of artists sa ating Mindanao Week of Peace. Kasi syempre, isa itong maganda na naibalik natin yung purpose nito, no? Kasi instead na umikot ka pa ng malayo, pwede silang dumaan dito. So we're very thankful to L. Artiste, no? Claret, no? For their very wonderful work.
yung isang ordinaryong hagdan po ay nabigyan natin ng mas makabuluhang meaning, no? Na sana lahat po ng dadaan dito, pag nabasa itong mga nakasulat at nakita itong mural, maalala nila yung kapayapaan. Katuwang sa pagtataguyod ng nasabing proyekto si Board Member Amin Hataman, mga barangay opisyal ng Barangay Seaside at Timpul, Barangay Information Officers Network at ang City General Services Office. Napakasaya namin po dahil nakikita namin na maganda na po ang eskalera natin. So maraming salamat po sa gumawa at sa mga nag-cooperate po na nasa City Hall. Lalong-lalo na po kay Mayor natin na si Dada Turabin Hataman at sa kanyang pamilya po. Matatandaan na nagsimula sa Isabayle Peace Concert ang pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace sa Isabela ngayong taon. At bukod sa pa-concert at Escalera de Paz y Amor na ito, nagsagawa rin ang pamahalaang lungsod ng Paz Talk Series, isang talk show kung saan pinag-uusapan ng mga napiling guests at hosts ang iba't ibang mga usaping pangkapayapaan. Sa pamumuno ng makatao at pangkalahatang administrasyong Turabin Hataman sa lungsod ng Isabela, naging pangunahing layunin ang pagpapanatili ng kapayapaan hindi lamang sa pagsugpo ng kaguluhan, kundi pati na rin sa pagbigay ng tunay at tapat na serbisyo sa mga Isabelenyo para sa mas masaya at matiwasay na Isabela. Jane Sualing, Balitang Happy Isabela. Mayor Dada, ibinida ang iba't ibang best practices ng LGU Isabela City sa larangan ng kultura at sining sa idinaos na 5th International Conference on Cultural Statistics and Creative Economy. Ang mga detalye ni Kate Galos. Noong ika-4 ng Disyembre, idinaos ng National Commission for Culture and the Arts ang 5th International Conference on Cultural Statistics and Creative Economy o ICCSCE sa Rizal Park Hotel sa lungsod ng Maynila, kung saan isa sa mga panel of speakers ay si Isabela City Mayor City Jalia Turabin Hataman. Dito kanyang pinagmalaking binahagi ang mga best practices ng lokal na pamahalaan ng Isabela sa larangan ng kultura at sining. Ang ICCSCE ay naglalayong magbigay ng plataforma para sa pagpapalitan ng mga ideya, makabuo ng mga estratehiya para sa pag-unlad ng sektor at magkaroon ng mga katuwang para sa mas malawakang pagpapaunlad ng kultura at ekonomiya. Ang pangkat ng mga tagapagsalita ay binubuo ng mga piling alkalde, dating mga alkalde at gobernador upang italaga ang kahalagahan ng pagsama ng kultura at sining sa lokal na agenda para sa kaunlaran. Sa mga nagdaang taon, ang National Commission for Culture and the Arts ay patuloy na nagsagawa ng ICCSE. Nagiging mahalagang plataforma ito para sa mga opisyal ng pamahalaan, tagapagtaguyod ng patakaran, kultural at malikhain ng mga praktisyoner, mga iskolar, akademya at pribadong institusyon upang talakayin ang mga kahalagahan hinggil sa kultural na estadistika. Ang mga diskusyon ay umiikot sa Philippine Cultural Statistics Framework, isang lokal na bersyon ng UNESCO Framework on Cultural Statistics at ang lumalagong larangan ng creative economy. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Naghandog ng iba't ibang tulong pangkabuhayan para sa higit 500 Isabelenyo ang Dole Isabela City Field Office, katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela. Yan ang tinutukan ni Christine Lim. Sa mismong 90th anniversary ng Dole Isabela City Field Office, katuwang ang pamahalaang lungsod ng Isabela, idinaos sa BNHS Gym ang pamamahagi ng iba't ibang tulong pangkabuhayan sa mga Isabelenyo noong ika-4 ng Disyembre. Ibinahagi sa 20 na mga benepisyaryo ng kadiwan ng Pangulo Tupad Program bilang kapalit sa pagtatrabaho ng 22 araw kung saan ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 7,722 pesos. Sa pakikipagtulungan sa pamahalaang lokal ng Barangay Kabunbata, inabot din ang cheque na nagkakahalaga ng 996,920 pesos, handog para sa 55 na benepisyaryo ng BEMPC para sa proyektong Commissary Store at bukod dito, isa pang cheque na nagkakahalaga ng 1,841,720 pesos ang inihandog para sa 328 na mga benepisyaryo na binubuo ng mga parents of child laborer at senior citizens sa parehong barangay. 34 na mga benepisyaryo naman ang nakatanggap para sa iba't ibang proyekto tulad ng baking, carpentry, dressmaking, farming, fishing, food processing, nego cart, vermiculture, quail egg laying, at welding.
Ang nasabing pangkabuhayan ay may kabuuang halaga na 998,096 pesos. At apelyido, gracias ma'am, ay di mi nombre ma'am, ya puede entrar na Estiara 20 ma'am, ya puede entrar di mi nombre. Tapos mi gracias ma'am na Agriculture Association Ara Kadiwan ng Pangulo. Para tener dole ma'am, examine kung mamalin sa pagkirili ma'am, apelyido, gracias ma'am. At Estiara Community Program ma'am. Sa pakipagtulungan sa UWARB-MPC, isa pang grupo ng benepisyaryo na binubuo ng 19 na mga individual mula sa iba't ibang sektor tulad ng parents of child laborer, miyembro ng National Employment Recovery Strategy, persons with disabilities, youth, at iba pang mga miyembro ng informal sector na may kasanayan ang tumanggap din ng livelihood kits na nagkakahalaga ng 2,688,210 pesos. Kasama na rito ang mga pangunahing kagamitan para sa baking, carpentry, dressmaking, farming, fishing, food processing, Lego cart, cosmetology, at barbershop. So maraming milyones ngayon ina-turnover ang Dole because we are celebrating our 90th Dole anniversary. This incredible milestone marks a journey filled with growth, success, and memories that have shaped the very essence of our existence. As we celebrate this remarkable milestone, let us reflect on the remarkable achievements, cherished moments, and the unwavering spirit that has propelled us to move forward. Samantala, pinarating ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ang kanyang mensahe sa pamamagitan ni City Information Officer Menry Anlim bilang kumakatawan sa kanya. Unang-una, congratulations, Dole, for celebrating your 90th anniversary. Napakatagal po at napaka-institutionalized na ng Dole, kaya ang kanilang mga programa, ang kanilang mga serbisyo ay talagang may impact sa ating community. Nagpapasalamat tayo sa ating, hindi po ito kayang gawin ng LGU alone. Behind the LGU are different agencies, different partners, kasama na po ang Dole doon. Sobrang ang suporta rin sa LGU. Ang dami po nilang mga pinamimigay na mga assistance, more on self-employment po tayo. So kung walang trabaho, walang nagbibigay, walang employer, anong gagawin natin? So more on livelihood tayo. So tayo naman maging responsibleng recipients of this mga tulong na galing sa gobyerno na sana gamitin natin para sa ikabubuti ng ating buhay at para sa ikabubuti na rin ng mga Isabelenyo. At bilang bahagi ng mga inisyatibong pangkomunidad, isang aktibidad ng Project Angel Tree Gift Giving ang isinagawa kung saan nakinabang ang 40 naitalang batang manggagawa sa lungsod. Ang kaganapang ito ay naging posible sa pamamagitan ng sponsors ng Office of the City Mayor, LGU Isabela City, na nagbigay ng mga grocery pack, 40 bag mula sa libro Happy Isabela Mobile Library ng City Information Office, Peso Isabela City, Department of Education Isabela City Schools Division, Department of Social Welfare and Development SWAT, City Health Office, Office of City Population Commission, Basilan Regional Trial Court, Smart Choice at Font Bakery. Christine Lim, Balitang Hap, Isabela. Dinadagsa pa rin ng mga Isabelenyo ang mga pasyalan sa lungsod ng Isabela ngayong Pasko. Yan ang ulat ni Eunice San Diego. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamasyal ng mga Isabelenyo sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na tuwing gabi dahil sa hindi nakakasawang tanawin na puno ng makukulay na mga Christmas display. Paskong Pasko na nga sa lungsod ng Isabela at ang family bonding ang isa sa pinakapaboritong gawain ng mga Isabelenyo ngayong Pasko. Masasabi ko po is sobrang colorful niya po. Dati kasi wala ganito, kaya hindi masyado nakakapunta yung mga tao dito para mag-bonding, magsaya. Pero ngayon po sa ginawa niya is, masasabi ko na parang mas naging masaya yung mga tao dahil sa pasyalan na ginawa. Ano po siya, colorful and maganda tignan.
especially maraming pumupunta. Sa Isabela, ano man ang hamon ng buhay, ay nangingibabaw pa rin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pag-asa na talaga namang totoong diwa ng Pasko. Eunice San Diego, Balitang Happy Isabela. First Champions of Information Optimization Awards idinaos sa Isabela City. Yan ang Happy Isabelang balitang hatid ni Ana Sahibi. Sa kabila ng tagumpay na nakamit ng lungsod ng Isabela, sa likod nito ay ang mga individual at mga ehensya na nagtulong-tulong at nagsusumikap na gawin ang kanya-kanyang mga tungkulin. Partikular na rito ang mga nagtatrabaho sa larangan ng komunikasyon at impormasyon. Bilang pagkilala sa kanilang makabuluhang kontribusyon at dedikasyon, idinaos ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Information Office nito sa kauna-unahang pagkakataon ang Champions of Information Optimization o CIO Awards noong ika-6 ng Disyembre sa lobby area ng City Hall. As the City Information Officer, I am immensely proud to the strides we have made in optimizing the flow of information within our city. It is through our collective efforts that we have been able to enhance transparency, facilitate efficient communication, and foster a sense of unity among residents. So today, we celebrate your efforts and accomplishment which inspire us to continue working towards a more informed and connected society. Dumalo at nagsilbing guest of honor sa nasabing okasyon sa Philippine Information Agency 9 Regional Director Noemi Adaga. Information highway is just a concept. It was just a concept then. It was just an idea. But Mayor Dada bought it, embraced it, and implemented it very effectively. I am so pleased to be with you because I know all of you represents here. You are her embodiment, and just like her, you are all passionate about the work of information. Para sa Barangay Information Officers Network category ngayong taon, tinanghal bilang top 1 Best Performing Barangay Information Officer si Junaira Udjaman ng Barangay Tabuk, kung saan siya rin ay kinilala bilang isa sa mga city finalists for Best Barangay Information Officer sa buong Region 9. Top 2 naman si Small Kapatagan Barangay Information Officer Janice De Los Santos, Top 3 si Seaside Barangay Information Officer Gemma Bacalso, Top 4 si Sunrise Barangay Information Officer Creme Grace Boga, at Top 5 si Timpol Rasil Siraji. Samantala, kinilala rin ang 7 Barangay Information Officers na madalas ay nagbo-volunteer sa iba't ibang kaganapan ng pamahalang lungsod. Kabilang narito sina Walid Omar ng Balatanay, Junaira Udjaman ng Tabuk, Gemma Bacalso ng Seaside, Janice De Los Santos ng Small Kapatagan, Jocelyn Hadap ng Isabela Proper, Maribel Austria ng Santa Cruz, at Aliyah Andaya ng Campurna Zone 1. Kinalala rin ang mga Barangay Information Officers na nanatili sa posisyon at tungkulin simula pa nang inorganisa ang Barangay Information Officers Network sa lungsod ng Isabela, kung saan 25 na mga Barangay Information Officers ang pinarangalan. Bukod pa rito, inirangalan din ang top 3 barangays na aktibo at maayos na namamahala sa kani-kanilang mga barangay Facebook pages simula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon, kung saan top 1 ang Barangay Small Kapatagan, top 2 ang Barangay Riverside, at top 3 ang Barangay Busay. At para naman sa City Government category, kinilala rin ang mga departments o division office na may best Facebook pages bilang katuwang ng City Information Office sa pamamahagi ng mga impormasyon, kung saan ang City Tourism Office ang kinilalang top 1 Best City Government Department Facebook page, top 2 ang Local Economic Development and Investment Promotions Office, at top 3 ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bilang pagkilala, nabigyan din ng Certificate of Appreciation ang ibang mga opisina ng pamahalang lungsod na mayroon ding sariling Facebook pages at ginawang plataforma para sa pamamahagi ng impormasyon sa kanilang mga programa. At para naman sa City Information Office Internal category, tinanghal bilang Most Consistent 5S Implementer si Janica Marista Gap, bilang Parangal Makabayan si Michelle Santos, Best News Writer si Shara Jane Asakil, Best Graphic Layout Artist si Nadsmir Masang, Best Audio Visual Editor si Keith Charles Galos, Best Libro Mobile Library Focal si Abudarin Madjalis, Best Violin Focal si Patrina Turabin,
Most Prolific Production Personnel si Erickson Tahil at Best in Deportment si Ana Sahibil. Para naman sa radio category, tinanghal bilang Best Bayon Radio Anchor si Adzhar Tasin, Best Bayon Field Reporter sina Albert Gulang at Melanie Duque, Best DXNO Anchor sina Matthew Sanson at Mary Christine Manuel, at Best DXNO Field Reporter si Edgar Lubiano. Samantala, para naman sa Young Journalist category sa isinagawang Nest News Feature Video Contest, tinanghal bilang first place ang entry ni Jasper Gulang, Jaika Joy Mandawe at Rodora Tan Sanchez. Second place sina Alia Rizal ni Araji, Vivia Hadjani, Yeriza Isniril, Raifa Jakaria at Nashren Saramen. At third place sina Princess Nicole Cristoria, Radian Cambal, Julia Laika Legaspi, Crystal Reyes at Jen Feby Ramos. Samantala, kinilala rin at binigyan ng plaque of appreciation ang mga iba pang mga naging katuwang ng pamahalang lungsod sa pamamahagi pa rin ng impormasyon. Kabilang narito ang DCH Cable TV Network, Board Member Ahmed Ibni Jalib Hataman, City Administrator Pedrito Aisma, PIA Basilan Info Center Manager Nilda de los Reyes, PIA 9 Assistant Regional Director Rene Carbayas at PIA 9 Regional Director Noemi Adaga. Bilang kumakatawan kay Punong Lungsod City Jalib Turbin Hataman, nagbigay ng mensahe si City Administrator Peter Aisma at nagbigay pugay sa mga tagumpay sa transparensiya at komunikasyon. As I reflect on the meaningful quote, if you want to know the truth, you must be informed first in yourself. It resonates deeply with the journey we have undertaken together. In this age of abundant information, it is crucial that we keep ourselves with the knowledge and awareness needed to discern the truth from the noise. Ang Champions of Information Optimization Awards ay isang plataporma na naglalayong kilalanin ang dedikasyon at serbisyo ng mga tagapamahagi ng impormasyon upang mas pagbutihin pa ang mga tungkulin para sa mamamayan. Ana Sahibil, Balitang Happy Isabela. At para sa Good News Happy Isabela, Isabela City tinanghal bilang second best performing Barangay Health Workers Federation sa buong Region 9 ngayong taon. Sa napakahalagang okasyon ng Special Health Awards na ginanap sa Royce Astoria, Zamboanga City noong Disyembre 4, ipinagkaloob ang titulo sa Isabela City Barangay Health Workers Federation bilang second best performing Barangay Health Workers Federation sa buong Region 9 ngayong taon. Ang kanilang kahangahangang tagumpay ay nagpakita ng matibay na pangako sa kahusayan sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang BHW Federation ay tumanggap ng 60,000 pesong halaga ng kagamitan, kabilang ang isang laptop, printer at kagamitang medikal. Ang mga ibinigay na mga kagamitan ay may kaugnayan sa kanilang pangunahing papel sa pagsusulong ng mga magandang access sa mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Rashini Imandi Ameladin at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.